Department of Justice ipinasabina ang mga dokumento na may kinalaman sa nangyaring barilan sa Senado noong May 13. Kabilang narito ang mga baril na nakarehistro sa Senado. Abogado naman ni Senador Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc, iginiit ng DOJ na dapat makipagtulungan sa gobyerno kaugnay sa kinaroroonan ng senador. Nagbabalik si R.R. Tubice sa sentro ng balita. Formal nang hininga ng Department of Justice ng impormasyon si Attorney Jimmy Bondoc kaugnay ng posibleng kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, pinadalhan na ng formal letter request si Bondoc matapos umano nitong sabihing alam niya ang kinaroroonan ng senador. This is an opportunity for Attorney Bondoc to cooperate with legal processes and assist law enforcement authorities in the proper service of the ICC warrant. Git ni Vida, hindi umano maaaring gamiting dahilan ang lawyer-client privilege para hindi makipagtulungan sa mga otoridad. My position is the client-lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating or doesn't excuse him from committing crimes like concealing offenders, misleading authorities, or delaying legal processing. Samantala, naglabas na rin ng sabina ang Special Panel of Prosecutors sa Office of the Senate Secretary, Commission on Audit at PNP Firearms and Explosives Office. Kabilang sa hinihing dokumento ang out-of-office record ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, security logs sa Senado at inventory ng mga baril na pag-aari o nakarehistro sa Senado. Hinihingi rin ng DOJ ang record ng armas na nakita sa video noong May 13 kabilang ang tinutukoy nilang Scorpion. Ayon kay Vida, bahagi ito ng fact-finding investigation sa nangyaring putukan sa Senado kaugnay ng pagtangkang pagsilbi ng ICC warrant laban kay De La Rosa. Patungkol naman kay Senador Robin Padilla, sinabi ni Vida na pag-aaralan ng panel ang mga naging pag-amin nito na kasama niya si Bato sa paglabas sa Senado sa mga panayam. Ang dami niya na hong inamin na ginawa niya. Meaning, sir, he will be liable for... Meaning, our panel of prosecutors will study everything. Will study everything that based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty. Pero nilinaw ng DOJ na nasa case build-up stage pa lamang ang usapin. Kapag umabot sa preliminary investigation, doon pa lamang padadalhan ng abiso ang mga posibleng respondent at bibigyan ng pagkakataong magsumite ng counter affidavit. Muli namang nanawagan si Vida kay De La Rosa na sumuko na. So sa akin po ay pakiusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato de la Rosa, diba? Heed the call of the rule of law. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sineserve at dapat sumusunod. Samantala, hiniling ng NBI sa PNP na agad kansilahin ang firearms license ni De La Rosa at kumpiskahin ang mahigit 100 baril ng senador. Ayon naman kay Attorney Jimmy Bondoc, wala umanong hawak na impormasyon ang kanilang legal team sa kinroroonan o kalagayan ng senador. Makikipagtulungan umano sila sa DOJ pero wala umanong ebidensya para sabihing armed and dangerous ang senador. Samantala, batay sa mga impormasyong nakalap ni Vida, nasa loob pa rin ng bansa si De La Rosa. Nakikipag-ugnayan na rin siya sa PNP sa posibleng kanselasyon ng mga baril na nakarehistro sa pangalan ng senador. R.R. Tubice para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.